Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo lahat. Sara, iniwan na raw ng kanyang mga lawyers. Yun ay umiikot ngayon na balita dahil daw sa kanyang ugali, no? Noong nakaraan, alam natin na itong pagbato niya ng laptop sa kanyang mga abogado at sabi binato raw si Amy pero walang clear kung kanino ibinato itong laptop. No, at nakita nga natin yan sa mga interview nitong mga guest na abogado na dahil sa binato, ginagamit na nila yon, yung binato ng laptop na may tinamaan pa yung mga ganun, So may possibility kaya na totoo itong sinasabing kwento o kumalat o nag-leak na kwento, na nambato nga itong si Sara, which is for others and including myself, I can see that this could be possible. Ito po'y opinion, at nakikita naman natin ginagamit ng naratibo ng iba o ginagamit sa mga interview nila as part of the joke. Pero kasi nga nakikita natin ito na maaring posible dahil nga sa ugali ng ating VP, ng ating Vice Presidente, yung kanyang ill-temper na attitude na nanununtok, nagmumura kapag nagagalit, nagme-meltdown, nagbabanta, yun po yung nakikita, kaya possibly na yun ang tinitignan dito mga ka-Wonder. At dahil nga dyan, syempre mga professional itong mga taong ito, bakit mo babatuhin? Kumaga, bakit mo yan, pelikula? Nakikita lang natin yan sa mga pelikula, yung mga pelikulang mga mafia, yung mga leader ng gang na kapag nagagalit, kahit yung mga pulis tinatakot, at nanginginig pa, abogado, ganyan, natatakot. Yung mga sa tipong mga pelikula, yan yung mga ganong setup na ito. At dapat nga ay makisama siya sa kanyang mga abogado dahil yan yung magtatanggol sa kanya. Pero siguro dahil ine-expect niya yung mga ito, dahil 16 nga, at binabayaran niya ng malaki, mukhang ang pagkakasabi nahihirapan siyang i-way out. Kahit sino naman mga ka-Wonder, sabi nga, sapat na kahit hindi buksan yung ITR. More than enough na yung pagiging substantial ng ebidensya dito sa kanya para siya ay ma-impeach mga ka-Wonder, At nahihirapan talaga itong mga abogado na ipagtanggol siya. At dahil doon, siguro she was expecting too much from them na kaya nilang i-way out, itong nangyayari. At ginagawa naman lahat ng paraan. Lumapit na nga sa Supreme Court, para ipa-contempt itong si Tito Sotto. Alam na natin, aakyat na yan sa Senado. At binigyan nga si Tito Sen ng 10 days para magpaliwanag. Or else, ipapa-contempt siya dyan ng Supreme Court, mga ka-Wonder. So, ginagawa nila, at kung wala na siyang abogado, mga ka-Wonder, sino pa magtatanggol sa kanya? Dahil I think she has the best, line up. Not all, pero yung iba dyan, kilala natin at alam natin yung kartada na mahusay. Pero dahil nga sa hirap ng kanyang kaso, mga ka-Wonder, ang hirap talagang lusutan nitong mga ito. Dahil mismo yung iba, mismo galing sa kanya. Direct mismo na siya mismo nagsabi. Gaya ng threat niya sa ating Pangulo. Yung threat niya, siya mismo nagsabi noon at pinatotohanan yun ng NBI. So yan, siguro na-frustrate na siya dahil nabuungkat na yung kanyang mga yaman, yung kanyang mga salin na hindi niya naideklara. At further from that, hahalongkatin pa sigurado yung iba niyang mga accounts kasi naniniwala nga na may mas malaki pa siyang pera dun sa iba niyang mga bangko, mga ka-Wonder. At sabi nga nung isang abogado na malamang hindi na naglalagay ng pera si Sara, ng iba niyang pera. Malamang ando doon na sa bahay. Yung mga, kumbaga, Zaldico inspired na may malalaking mga vault at doon nilalagay yung mga ilang bilyones na pera. Sabi nga nitong mga content creators na iba na naniniwala sila na hindi ng bilyon ang pera nitong si Duterte. Itong mga Duterte, they believe that this family ay mayroong trilyones na pera. Ginamit nila yung pag-utang at hindi naman nakita kung saan napunta. Yung mga proyektong hindi tapos, may mga pumasok na pera from Pharmally, from yung mga
May mga sinasabi pang binigay ng ibang bansa na pera, yun ang pagkakasabi, ano? Saan napunta ang mga yun? At kung titignan mo yung mga proyektong yan, hindi naman natapos, substandard pa. Kaya talaga daw, sabi nga ni Percy Lapid, at saka nitong si Trillanes, na talagang nagpayaman lang itong mga Duterte at ginamit lang yung ating bansa. Yun ang nakakalungkot. So abangan natin mga ka-wonder kung ano magiging next move nila. Dahil nga kung totoo man itong iniwan na siya dahil sa kanyang attitude, kawawa talaga ito. Talagang lalo siyang madidiin mga ka-wonder. Baka isa dyan sa mga abogado niya. Of course, if they turn their backs on her, kawawa talaga ito. Magko-confess pa yan laban sa kanya. So yan, abangan natin mga ka-wonder, ano? At hindi talaga niya mapipigilan yung kanyang attitude once ito po ay talagang behavior na niya. Lalabas at lalabas yan kapag nag-meltdown siya. Imagine, no, kung may ganito tayong presidente, no, what would be her attitude sa kanyang mga kabinete, sa kanyang mga nakapaligid kung hindi nasusunod yung kanyang gusto? Gagawin niya kaya ito? Okay lang sana kung mga pera, no? Pambabato, masasalo mo yun. Itong laptop, pag yan ang binato sa'yo, saluhin mo kung mataas na uring laptop yan. Kaso, ang sakit naman yan. O kaya, mabasag, useless din. So, yun. Tabangan natin mga ka-wonder kung anong kaganapan makikiramdam tayo kung talagang iniwan siya ng kanyang mga abogado. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.